Patuloy ang sigalot sa pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at ng China at may kanya-kanya silang pinagbabatayan ng pag-aangkin sa mga teritoryong ito. At siyempre bilang Pilipino, isasabihin kong manipis ang pinagbabatayan ng China, ngunit mas malakas silang bansa at dinaraan sa lakas ng kanilang militar. Ang ginawa ng Pilipinas ay umapila sa Arbitration Court ng United Nations at nagwagi. Ngunit ayaw namang kilalanin ng kabilang panig at makikita natin dito na mahirap mag-usap at hindi magkarinigan ang dalawang panig na may salungat na pinagbabatayan o salungat na autoridad. At iaangkop natin ito sa ating uri ng pakikinig, kung bakit may mga nakikinig na hindi nakikinabang at ano ang uri ng pakikinig na may pakinabang. Ang malaking bahagi ng misyon ng Iglesia ay ang maiparinig sa mundo ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya napakahalaga para sa atin ang tamang pakikinig ng mensahe. Marami ang nakikinig, ngunit walang pumapasok na pakinabang sa kanila sapagkat mali ang kanilang naririnig o mali ang kanilang uri ng pakikinig. At sa pagsasalaysay ni Lucas ng misyon ng sinaunang Iglesia, nagbigay siya ng mga tagpong hamon sa misyon. Tinignan natin noong nakaraang buwan ang pagtungo ng pangkat ni Pablo at ng mga kasama niya sa Thessalonica para ibahagi ang Ebanghelyo. At bagamat may mga naniwala, ang kahulihang nangyari ay ang pag-uusig sa kanila ng mga mamamayang Hudyo doon sa Thessalonica at sila'y itinaboy. At dito ipinasya ng pangkat na tumuloy sa isang karatig na bayan, ang Berea, na siya naman natin ngayong sinusundan. At inumpisa natin ito noong nakaraang linggo. Muli nating tingnan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, talatang 10 at 11. Sa parehong tekstong ginamit natin noong nakaraang linggo, Acts 17, 10 and 11, Aklat ng Mga Gawa, 17, 10 at 11. Nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya dito nga tumuli ang pangkat ng nila Pablo sa Berea at gaya ng aking paglalarawan noong nakaraang linggo, ang distansya mula Thessalonica tungo sa Berea ay parang mula Los Baños hanggang Cubao. Siyempre nilakad lang nila yan, hindi sila sumakay ng bus. At kagaya ng ginawa nila sa Thessalonica, inuna nila na dalawin ang sinagoga. Ito ang mga pinagpupulungan ng mga Hudyo upang ipagpatuloy nila ang kanilang pananampalatayang Hudyo. At mas maganda ang dinatnan nilang pagsalubong sa kanila ng mga Hudyo sa Berea sapagkat ang sabi ni Lucas dito ay mas mararangal ang mga Hudyong narito sa Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica at dahilan ito sa kanilang uri ng pakikinig. Sa makatuwid, matitimbang natin ang pakinabang sa salita ng Diyos na ipinaririnig sa uri ng pakikinig ng mga taong dinadalhan ang mensahe. Sa Thessalonica, bagamat may mga naniwala, nauwi sa pagtataboy sa mga misyoneryo sa paraan ng pag-uusig. Ngunit dito sa Berea, sinalubong nila ang pangangaral ng salita ng Diyos sa tamang pakikinig at ang sabi ni Lucas tungkol sa mga taga-Berea, higit sila na mararangal. Ang pakikinig ng mga taga-Berea ang gustong gamitin ni Lucas na huwaran para sa ating pakikinig. At may dalawang paglalarawan si Lucas sa uri ng pakikinig ng mga taga-Berea na dapat nating tularan. Inuna natin noong nakaraang linggo. Ang sinabi natin, sila ay nakinig ng may pananabik, kaya't may higit na pakinabang ang nakikinig ng may pananabik. At ang pakikinig ng may pananabik, ang ibig sabihin ay pakinggan natin bilang lubos na kailangan. Hindi lamang isang magandang bagay na interesado tayo, kundi ang salita ay lubos nating kailangan. At hindi lamang yun, kung tayo makikinig, dapat may pukaw o gising na kahandaan. Nasa ikalawang paglalarawan ni Lucas ng pakikinig ng mga taga-Berea ang tutukuyin natin ngayon. At ang aking mensahe bilang ikalawa ay ito, may pagkilala sa autoridad ng kasulatan
ang tamang pakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo. May pagkilala sa autoridad ng kasulatan, ang tamang pakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo. Alam natin ang mga Hudyo sa sinagoga ay may pagkilala na sa kasulatan. Bagamat hindi pa nila tanggap ang Ebanghelyo sa puntong ito, naroon na ang tamang pundasyon, naroon na ang tamang batayan, at ito ang ginamit ni Pablo. Nangaral siya mula sa kasulatan, at ang mga taga-Berea, maaring narinig nila sa isang taga-Berea din na nakapunta sa Thessalonica, narinig si Pablo na nangaral, at nang siya'y umuwi, ibinalita niya, at nang ang mga taga-Berea ay dinatnan ni Pablo, naroon na ang kanilang kahandaan, naroon na ang kanilang pakikinig, at ang ginamit ni Pablo ay ang sariling batayan na ginagamit ng mga Hudyo, ang kasulatan. At ginagamit na huwaran ito ni Lucas ang uri ng pakikinig na may pagkilala sa autoridad ng kasulatan. Anong kahulugan nito sa ating uri ng pangangaral at pakikinig? Dalawang bagay. Una, ang tamang pangangaral ay nanggagaling sa kasulatan. Ang tamang pangangaral ay nanggagaling sa kasulatan, at ang ikalawa, ang kaugnay nito, ang tamang pakikinig ay gumagamit ng kasulatan. Ang tamang pakikinig ay gumagamit ng kasulatan. Kaya tingnan natin, sa tuwing mayroong katulad nito na pangangaral at pakikinig, may dapat tayong asahan sa pangangaral, may dapat din namang asahan sa mga nakikinig. Ang dapat asahan sa pangangaral, ang tamang pangangaral ay nanggagaling sa kasulatan. Ang tinutukoy na kasulatan ni Lucas ay katumbas ng ating lumang tipan. Wala pang bagong tipan noon, hindi pa naisusulat ang anumang sulat sa bagong tipan, ngunit makikita natin nakapangaral pa rin si Pablo tungkol kay Jesucristo na ang gamit ay lumang tipan. At sana'y nakikita ninyo sa ating iglesia, gamitin man natin ay teksto mula sa lumang tipan, darating at darating tayo sa pangangaral kay Jesucristo sapagkat ang buong Biblia ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang siniyasat ng mga Hudyo, kaya sila may siniyasat na kasulatan ay sapagkat si Pablo ay nangaral mula sa kasulatan. At kung makaririnig ng tama ang nakikinig, unang trabaho ng nangangaral ay mangaral siya mula sa kasulatan. Ang kasulatan lamang ang pinagkukunan ng mensahe ng pangangaral. Yan ang isang payak na prinsipyo sa pangangaral. Tinatawag ng Diyos ang kanyang lingkod na mangaral, ngunit kung siya ay tunay na mangangaral, ang pangangaral niya dapat ay kinuha lamang sa kasulatan. Ang pangangaral o preaching ay naiibang uri ng pagsasalita sa mga tao ng isang tinawag sa pangangaral. Hindi kahit sino ay maaring tumayong mangangaral ng Ebanghelyo, at hindi lahat ng pagsasalita sa mga tao ay matatawag na preaching o pangangaral. Ang pangangaral ay nagsasalita ng may autoridad ng Diyos sa mga tagapakinig. At ang nagtuturo ng ibang mga paraan ng pagsasalita, magandang bagay na tayo manguna sa Bible study. Meron tayo ditong Sunday School at nagsasalita ng may autoridad sa kanyang paksa ang tagapagturo. Ngunit hindi ito pangangaral. Maaring pinili ang tagapagsalita ng iglesia o nagsariling kusa siya, ngunit hindi pangangaral hangga't ang matatayo ay tinawag ng Diyos bilang lingkod, kinilala ng iglesia, at siya ay nangangaral ng may autoridad ayon sa kanyang panawagan. At ito'y ibinukod ng Diyos sa lahat ng uri ng pagsasalita. Gumagamit man ng paksang Kristiyano, ang uri ng pagsasalita ng pangangaral ay ibinukod sa Biblia sa lahat ng uri ng pangangaral. Dahilan sa ang kanyang ginagawang tagapangaral ay tinawag niya bilang kanyang lingkod na kanyang binigyan ng kaloob, kinilala ng iglesia, at siya ngayon ang mangangaral. At kung siya'y mangangaral, tumitindig siya bilang tagapagsalita ng Diyos. At kung titindig siya bilang tagapagsalita ng Diyos, kinakailangang nakabatay sa talagang sinabi ng Diyos. At sa ating panahon, wala nang sinabi ang Diyos maliban sa nakasulat. Kaya't ang prinsipyo nito ay
tanging sa kasulatan lamang galing ang ipinangangaral. No, maraming pagkakataon na ako'y nagtuturo ng Sunday School dito, gumagamit ako ng ibang aklat, gumagamit ako ng mga referensya at ng mga sinasabi ng iba, at magandang bagay iyon na gawin sa Bible study, sa Sunday School at sa iba pang uri ng pagsasalita. Ngunit ito ang payak na prinsipyo ng pangangaral. Ang sino mang mangangaral, ang pagkukuhanan lamang niya ng kanyang material para sa pangangaral ay ang nasa kasulatan. At magsasalita siya ng may autoridad sapagkat nagsasalita siya para sa Diyos. At dahil sa pangangaral nahahayag ang autoridad ng Diyos, karaniwan na ito ang paraan na ginagamit upang tumawag siya sa kaligtasan. Ngunit paano makikilala ang tapat na nangangaral kung nagsasalita nga siya na may autoridad? Ang isang tapat na mangangaral ay kukunin ang kanyang mensahe mula sa kasulatan lamang. Maraming magaling sa pananalita at parang may autoridad kung magsalita, ngunit hindi mula sa kasulatan. Mag-ingat tayo doon, sapagkat napakadaling maakit para sa isang mangangaral na mahusay magsalita, mahusay magpatawa o magpadrama, at nakukuha niya ang emosyon ng mga tagapakinig. Madaling sabihin ng mga tagapakinig na magaling na mangangaral. Lalo't sabihin natin na nagkaroon tayo ng tugon na madamdamin, may emosyon. At ang sinasabi natin na bless ako roon, na ako'y na-inspire ng kanyang pangangaral. Maaring tama ang sinasabi rin ng isang tagapagsalita, ngunit kung hindi mula sa kasulatan, hindi pa rin ito pangangaral. May simpleng binigay na hamon si Pablo ng tungkol sa pangangaral nang iniiwan na niya kay Timoteo ang ministeryo na kanyang iiwanan. Ang sinabi niya sa ikalawang sulat niya kay Timoteo 4:2-3, ipangaral mo ang salita, preach the word. Simple, payak. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, in season and out of season. Ang ibig sabihin, kung ito'y tanggap nila, mangaral ka mula sa salita, gaya ng mga taga-Berea. Ngunit kung hindi man nila tanggap, gaya ng mga taga-Tesalonica, mangaral ka pa rin mula sa salita. Huwag mong hanapin kung anong gusto ng mga tao, huwag mong hanapin ang popular at doon ka mangaral, kundi tingnan mo ang tinuturo ng kasulatan, ano ang kailangan nila mula sa kasulatan, at yan ang iyong ipangaral. Yang sinabi ni Apostol Pablo, darating daw ang panahon na mayroong mga mangangaral na gugustuhin ng mga tao sapagkat kinikiliti ang kanilang tainga at maganda ang dating sa kanila ng sinasabi, ngunit hindi mula sa kasulatan. At yan po ang ingatan natin, kapag tapat na ipinangaral ang salita, may nangyayari na hindi totoo sa ibang uri ng pananalita. Anong nangyayari? Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Efeso 2:17, nang kanyang ipinapaalala paano sila nakapakinig at naligtas. Ang sabi niya, siya'y dumating, si Jesus ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Si Jesus daw ay dumating sa mga taga-Efeso at ipinangaral. Paano nangyari iyon? Hindi natin nakita sa Ebanghelyo na ni minsan lumabas si Jesus sa teritoryo ng Israel. Paano siyang nakarating sa Efeso? Ang maliwanag nakahulugan ni Pablo nang siya'y mangaral bilang tagapangaral ng Diyos. Ang pangangaral niya ay parang si Jesus na rin ang nangaral. Yan ang nangyayari sa pangangaral na hindi natin maaring sabihin sa ibang uri ng pagsasalita. Kaya't napakabigat ng responsibilidad ng isang mangangaral na siguruhin niya na sa kanyang pagtayo upang mangaral ay kanyang sinasabi ang kasulatan, at hindi lamang yun, pilitin niya na ito'y ibigay ng katanggap-tanggap, ng maayos, maliwanag. At kapag ginawa niya iyon, itong inyong isipin, si Jesus mismo ay nagsasalita sa pamamagitan
ng mangangaral. Kaya kung saan tapat na ipinapangaral ang kasulatan, naroon si Jesucristo mismo ay nangungusap at naririnig. Hindi lamang na may ginamit siyang instrumento, kundi siya mismo sa pamamagitan ng pangangaral ay nangangaral na rin at nakikinig. Kaya yan ang sinabi ng Heidelberg Catechism noong Reformation sa pinaka-chapter 1 nito, sinabing, the preaching of the Word of God is the Word of God. Kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, ang dating nito sa mga tao ay salita ng Diyos, sapagkat si Jesus ay gumagamit ng kanyang tagapangaral. Huwag nating tingnan ang tagapangaral mismo. Marami siyang sarili niyang kahinaan, ngunit kapag siya'y tumayo bilang lingkod ng Diyos na tinawag, kinilala ng iglesia, at ang kanyang pangangaral ay halaw sa kasulatan, si Jesus ang ating pinakikinggan. May kumisan, tumatawag tayo sa phone at ang sumasagot ay isang answering machine. Boses pa rin yun nung gusto nating tawagan, pero hindi mo kakausapin ang answering machine. Walang ugnayan na nangyayari. Sa ibang pananalita ay masasabi nating answering machine. Ngunit sa pangangaral, nandoon nagsasalita ang Panginoong Hesus. Hanggat tapat ang mangangaral sa kanyang ipinapangaral mula sa kasulatan. Si Jesus ang nagsasalita. Hindi nangyayari ito sa merong umaawit sa harap. Hindi nangyayari iyan sa ibang paraan ng pagsasalita, kundi sa pangangaral lamang ayon sa Biblia. Kaya narito mo tingnan ang mga sinasabi nilang ayokong masyadong pangangaral, monolog yan, magkagawa na lang tayo ng ibang mga paraan na involved ang lahat. Para nilang sinabing masyadong nagsasalita sa Jesus, wag na muna, yung iba na lang ang ating gawin. Isiyasatin mo ang pangangaral sa katapatan sa kasulatan ng mangangaral. Yan ang iyong sukatin. Naririnig mo ba ang kasulatan sa nangangaral? Marami ang popular sa pananalita dahil kilala sa kanilang pagpapatawa o kaya naman sa kanilang pagpapadrama, at sila ang hinahanap ng mga nakikinig, sila ang mga naanyayahan sa iba't ibang pagtitipon, ngunit ang naupo sa kanilang pagsasalita ay walang kasulatan na sisiyasatin pagkatapos. Sapagkat hindi na ipangaral. Ang nangyari sa Berea, matapos mangaral ni Pablo, may kasulatan na kailangang siyasatin ang mga nakinig. At may nagsasalita rin na maaring tangan nila ang Biblia sa pulpito, maaring may isita sila na teksto, ngunit ang laman ng kanilang pangangaral ay hindi naman mula sa kanilang teksto, hindi naman mula sa kasulatan. Huwag mong sukatin sa galing ng pananalita o sa lawak ng kaalaman na lumalabas sa nagsasalita. Ang pangunahing panukat ay salita ba ang kanyang pinagkukunan? Ito ba ang pinagbabatayan ng kanyang pangangaral? Ganun mo rin timbangin ang anumang iglesia. Hindi sa ganda ng samahan at saya ng mga pagtitipon, kundi ang una mong itanong, diyan ba ay naririnig ko ang pangangaral mula sa kasulatan? Kung walang teksto ng Biblia ang humaharap sa iyo ng may buong liwanag at paghahamon, anuman ang nakukuha mo rito, masaya, maaring marubdob ang kanilang pagtanggap, ngunit kung wala ang salita, hindi yan ang iglesia na iyong dapat nadaluhan. Sa tamang pangangaral, karaniwang tatawag ang Diyos ng kanyang mga ililigtas na makasalanan. At ngayon, na naririnig mo ang pangangaral, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, maaring tinatawag ka ng Diyos, huwag mong ipinid ang iyong tainga, kundi makinig ka sa kanyang paanyaya na ang sino mang lumalapit kay Jesucristo ay maliligtas. Huwag mong sayangin, huwag mong palampasin sa pamamagitan ng pangangaral karaniwan. Natatawag ang Diyos. Yan ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 1:22 at sumusunod, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinapangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus,
na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ayan, sinasabi ni Pablo sa mga tagapakinig, sari-sari ang reaksyon. May mga masyadong nakadikit sa kanilang relihiyon at ang naririnig nila ay ikinatitisod nila. Ang iba naman ay nagmamalaki sa kanilang karunungan at ang naririnig nila ay kanilang pinipintasan. Ngunit sa mga namimintas at sa mga natitisod, ang sabi ni Pablo, kapag tumawag ang Diyos, namimintas man siya at natitisod man siya, lalapit siya kay Jesucristo. Ngunit ang gagamitin karaniwan ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dito natin lubos na asahang kumilos ang Diyos. At dito mo asahan na maaari kang tawagin ng Diyos. Meron akong aklat na ang pamagat ay Wonders of Grace, na mga nilikom ito ng mga patutuo ng mga naging miyembro ng Metropolitan Tabernacle noong si C.H. Spurgeon ang pastor. At marami silang uri ng pagkakarating sa simbahan, Metropolitan Tabernacle, ngunit isang karaniwan na kanilang sinasabi ay ang kanilang pagkakaligtas ay nang marinig nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang iba nagpunta ng kusa, ang iba ay naanyayahan, ang iba ay nagpunta lang dahil napagod sila at gusto nila magpahinga sa loob. Ngunit, nang sila ay makapakinig ng pangangaral, tinawag sila ng Diyos. Yan ang pangangaral. At ang pangangaral gumagamit ng kasulatan. At kung totoo yan sa pangangaral, may kaangkop ito na tungkulin ng mga nakikinig. Kaya ang ikalawa, ang tamang pakikinig ay gumagamit ng kasulatan. Kung tama ang pangangaral, gaya ng pangangaral ni Pablo, may tamang uri ng pakikinig na pinarangalan ni Lucas sa mga taga-Berea. Bakit? Sapagkat siniyasat nila ang kasulatan upang tingnan kung totoo ang kanilang mga narinig. Ang makikinabang sa pakikinig ay ang nagsasaliksik ng kasulatan tungkol sa kanilang narinig. Ganito ang pagpaparangal ni Lucas sa mga taga-Berea. Hindi kagaya ng mga taga-Tesalonica, ang mga taga-Berea ay hindi nagsara ng kanilang isip, kundi nang marinig nila at maring may mga bagong bagay silang narinig na naging hamon sa kanilang paniniwala bilang mga Hudyo, ngunit sa halip na talikuran nila at sarhan ng kanilang isip, binuksan nila ang kanilang kasulatan at doon siniyasat. Ganyan ang tamang pakikinig. At maring may kausap ako sa inyo na ngayon ay sinasara nyo na ang inyong isip sapagkat meron kayong relihiyon na kinagisnan o meron kayong iniisip na baka pag ako'y tumanggap ng ganitong mensahe ay isusuko ko ang mga bagay na mahalaga sa akin at isinasara mo ang iyong pandinig. Huwag mong gawin yan, kundi ibuksan mo ang iyong isip gaya ng mga taga-Berea. Ang iyong tanging sukatan ay ang kanya bang sinasabi ay mula sa kasulatan. Hindi sila naging mga bulag na tagasunod lamang ni Pablo, tinimbang nila ang aral ni Pablo. Ang bawat sinagoga noon ay may kasulatan na naroon, maaring siyasatin ng sino mang dumadalo sa sinagoga. At maaring ito ang kanilang ginawa pagkatapos ng kanilang pagpupulong, ay nagsama-sama sila. Anong ginamit na teksto ni Pablo? At tinignan nila, ito ba ay tamang interpretasyon? Bakit niya nakita na ito ay tumutukoy kay Jesucristo? At maaring sila ay nag-usap, nagpaliwanagan, at ang mahalaga ay tinignan nila sa kasulatan kung tama ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya pinarangalan ni Lucas sa mga taga-Berea sapagkat silang uri ng magsasaliksik sa Biblia ang makikinabang sa pakikinig. At pinapakita rin ito kung bakit marami ang di nakikinabang. Wala silang interes sa kasulatan. Maring interesado silang dumalo, makinig, ngunit hanggang doon na lamang. Hindi nila iniisip kung ito ay mula sa kasulatan
at wala silang pagpapasakop sa kasulatan, sa Biblia, bilang salita ng Diyos. At dahil doon, wala silang direksyon na tama sa kanilang buhay. Ang tingin nila sa buhay ay pagsulong ng kanilang ambisyon, pag-ipon ng pera, pagpapasaya ng damdamin, pagkakaroon ng masayang relasyon, at naroon na ang kanilang direksyon ng buhay. Bakit? Sapagkat hindi nila tiningnan ang kasulatan. Pag meron kang bagong gadget, gaya ng smartphone, siguro ang una mong gagawin ay basahin ang manual kung bago ka pa lang sa gadget na yan. Gusto mong malaman kaysa mga pa. Ay ang manual ng buhay ay ang salita ng Diyos. At walang salita ng Diyos ngayon. Wala sa panaginip, wala sa pangitain, wala sa boses na maririnig mo mula sa kung saan. Ang salita ng Diyos ay nakasulat. Yan ang manual ng buhay. At kapag ito'y ipinapangaral, nabibigyan ka ng isang paraan na marinig kung paano dapat tingnan at timbangin ang buhay. Ang tanong ay, meron ka bang pagpapasakop sa kasulatan na nauuwi sa pagsasaliksik nito? Yan ang hamon ko sa iyo, suriin mo ang iyong sariling paggamit at katapatan sa kasulatan. Ginagamit mo ba? Ang paggamit sa pinakapayak ay pagbubuklat at pagbabasa ng Biblia bilang salita ng Diyos. At alam niyo, napakadali na ito sa atin. Isipin niyo yung mga taga-Berea nung kanilang kailangang tingnan ng teksto. Scroll yun. Malaking scroll. At may mga malaking scroll pa na naiwan mula nung mga nakalipas na sinauna na talagang malaki. At iniisip ko paano sila nagbabasa ng teksto. Ay siguro igugulong nila hanggang makita nila. At wala pa rin chapter and verse noon. Sa makatuwid, mahirap magsaliksik pero ginawa ng mga taga-Berea. Sa atin ngayon, marami sa inyo may gadget at pindot-pindot na lang para makarating sa teksto, pero kulang pa rin ang marami ng motibo na gawin ito. Ang paggamit ng Biblia ay pagtungo mismo sa mga teksto na ginagamit. Sinisiyasat mo ba? Ang pagsisiyasat ay paghahanap ng kasagutan sa Biblia para sa isang usapin. At walang mas mahalagang usapin na Biblia lamang ang makasasagot kaysa sa kaligtasan. Hindi ka sasagutin niya ng simbahang gawa ng tao. Hindi ka sasagutin ng moralidad. Hindi ka sasagutin ng psikolohiya. Ang tanging sagot sa usapin ng kaligtasan ay nasa kasulatan na nagsasabi sa ating minsan ang Diyos mismo ay bumaba sa lupa at nanaog, naging tao at nabuhay ng perpekto at siya ang umangkin ng parusa ng kasalanan at nabuhay mula sa mga patay at sa paraang yan lamang mayroong kaligtasan. Hindi mo yan malalaman sa pinakamagandang kwento o palabas. Yan ay nasa Biblia lamang. At ang mga Kristiyano ay may mga usapin na pagkatapos ng kaligtasan, patuloy pa rin nating sinisiyasat ang Biblia. Naalala niyo ba kung paano sinalubong ni Jesus bawat tukso ng dyablo doon sa ilang? Bawat tukso ay sinalubong niya ng pagsasabing nasusulat. It is written. Ang tukso na angkinin niya ang mga batot gawing tinapay, gumawa ng himala ayon sa kanyang sariling kalooban, sinalubong niya ng nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nanggagaling mula sa bibig ng Diyos. Nang siya'y tuksuhin na magpatihulog mula sa matarik na dako upang subukin niya na siya'y tunay na anak ng Diyos sapagkat siya'y iingatan at gumamit pa ng kasulatan ang dyablo. Sinagot ni Jesus ng tamang paggamit ng kasulatan, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At nang siya'y tuksuhin, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sumamba ka lamang sa akin. Sinalubong ito ni Jesus ng nasusulat, Diyos lamang ang iyong sasambahin. Sa bawat tukso,
sinalubong ni Jesus ng nasusulat. Kung isipin natin, si Jesus ay siyang anak ng Diyos, maaari na lang niyang sabihin, palayasin at itaboy ang dyablo, ngunit ipinapakita niya sa atin, maging siya, kinailangan na gumamit ng kasulatan laban sa dyablo. Paano ka makapamumuhay sa kabanalan? Paano ka makapamumuhay ng laban sa kasalanan nang hindi gumagamit ng kasulatan? At kung tunay kang may pagpapasakop sa kasulatan, yan ba ang dahilan ng pagdalo mo sa iglesia? Kung ang uri ng pagdalo mo sa iglesia ay paliban-liban, maaaring ang dahilan ay sapagkat gusto mo lamang sa iglesia kapag ikaw ay nasa tamang pakiramdam, mood. O nasa iglesia ka sapagkat may maganda kang samahan so kung kanino man. Ikaw ba'y nasa iglesia sapagkat hinahanap mo ang salita ng Diyos? Yan ang pakinabang ng isang mananampalataya. Nangungusap sa kanya ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung tinatalikuran mo ang salita ng Diyos, bakit? May sinabi ba ang salita ng Diyos sa iyo na iyong ikasasama? Ang mga tumatalikod sa salita ng Diyos ay sapagkat nagpipilit sila sa kanilang sariling gustong uri ng buhay, gayong ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito ang ikabubuti mo. Ito ang maganda sa iyong buhay. Ang tunay na ligtas na buhay ay ang sumusunod sa salita ng Diyos. Yan ba ang salita na iyong tatalikuran? Ang malayo sa salita ng Diyos ay magiging malapit sa kasalanan. Kaya ang sabi sa awit 119, iningatan ko yung salita sa aking puso upang huwag akong magkasala. Kung makikinig ka ng may pakinabang, sinusundan mo ba ang pangangaral sa iyong kasulatan? Nakapanghihinayang kung may inilalahad sa iyong salita ng Diyos, ngunit hindi mo naman sinusundan. Ito ang pangangatwiran ng iba, nakakarinig naman ako ng pangangaral. Wala silang sariling sikap na siya sa atin ng Biblia. Hindi kanya ng mga taga-Berea. Dahil sila ay nakapakinig ng pangangaral, siniyasat nila ang Biblia. Mali ang magsabing, dahil ako'y nakarinig ng pangangaral at sabihin man nating tapat na pangangaral, ay wala kang sariling sikap sa pag-aaral ng Biblia. Hindi ito ang marangal na pinuri ni Lucas sa mga taga-Berea. Ang mga taga-Berea ay naging tuloy-tuloy ang pag-aaral ng kasulatan, lalo't nakarinig sila ng pangangaral. Kaya itong hamon ko sa inyo, mga kapatid, ang Biblia ba ay isang gamit na aklat sa iyong mga aklat? Anong mahilig mong basahin? Sana isa sa mga araw-araw mong binabasa, kahit ilang talata lamang, na iyong pagbubulayan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat gaya ng ating inawit doon, ay masusumpungan natin ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba kung paanong naisilang ang Reformation? Ito ay pag-aaral ng isang tao sa isang teksto. Si Martin Luther ay nag-aral sa Roma 1:17. Hindi niya maintindihan, naging nakakatakot sa kanya ang sinabi roon na ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag sa pananampalataya. Ang una niyang inisip, katuwiran ng Diyos ay ang kanyang pagiging banal, at ang ibig sabihin niyan, magpaparusa siya ng makasalanan, at naging nakakatakot sa kanya ang Diyos na ganon. Ngunit sa kanyang masusing pag-aaral, natutunan niya na ang katuwiran ng Diyos doon ay nangangahulugan ng katuwirang ibinibigay niya sa isang mananampalataya. Kaya isinilang ang reformasyon dahil sa pagsasaliksik sa kasulatan. Hindi ko sinasabing magkakareformasyon sa bawat pag-aaral mo ng teksto, ngunit hindi mo alam kung anong babaguhin yan sa iyong buhay. Hindi mo alam kung paano ka mas gagawing mabisa sa iyong ministeryo. Ngunit ito ang masasabi ko, ang tunay na marangal na Kristiyano at kakasangkapanin ng Diyos at makikinabang
ay ang gumagamit ng salita ng Diyos. Nakakarinig ka ng pangangaral sa iglesia, ang magtitimbang kung ito'y pakikinabangan mo o hindi, ay kung ikaw ay gumagamit at nagpapasakop sa kasulatan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa huwaran na isinulat at isinalaysay ni Lucas tungkol sa mga taga-Berea. At nawa, Panginoon, ay tunay na maging hamon ito sa amin na mga nakikinig. Panalangin namin, Panginoon, na makita namin na itinuturo nito ang inaasahan sa isang tapat na pangangaral. Ang inaasahan ay ang panggalingan nito ay ang kasulatan, at ang lingkod na tinawag mo na kinilala ng iglesia ang siyang ginagamit sa pangangaral. At may nangyayari sa pangangaral na hindi nangyayari sa ibang mga paraan ng pagsasalita. At ito ay si Jesus mismo ay nangungusap. At panalangin namin, Panginoon, na mangusap nga si Jesus sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maging maliwanag ang Ebanghelyo sa mga nakapakinig. At kung mayroon dito na kinakailangang malaman, maging maliwanag ang Ebanghelyo, nawang banal mong Espiritu ang siyang magbigay ng ganitong liwanag upang makita nila kay Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Kung mayroong mga nanlalamig o maaaring tumatalikod sa iyong salita, mangusap ka rin ng buong talas at ipakita ang nawawala sa kanila, sapagkat kanilang tinatalikuran ng iyong salita, at ipanumbalik mo sila sa iyong salita. At panalangin namin na ang iglesyang ito ay tunay na iyong kikilusin ang bawat miyembro na maging matapat at gumagamit ng iyong salita, na sa tuwing pangangaral ay naroon din ang aming pagsisiyasat sa iyong salita, na hindi kami maging bulag ng mga tagasunod o mga nagsara ng aming mga pag-iisip, kundi gawin mo kaming mga nagpapasakop sa iyong salita, at bawat naririnig namin ay aming tinitimbang at sinusukat mula sa iyong salita. At muli ngayong umaga, Panginoon, na ipangaral ang iyong salita, may mga uuwi na sana'y makinabang sapagkat tinanggap nila ito na mula sa iyong salita, at sa mga uuwi na walang pakinabang, naway imulat mo sila sa kanilang kalagayan at lumapit sila at magpasakop manampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan namang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.